Magandang hapon sa atin mga ka-update. Ngayon po ay update naman tayo sa walang katapusang issue patungkol sa 20 pesos na bigas. Welcome to Romis Update Channel! So ngayon po mga ka-update ay papakinggan natin yung naging reaksyon, paglilinaw ng mga senatorial aspirant ni dating Senador Ping Lacson, ni Binhor Abalos at ni Congressman and senatorial aspirant Erwin Tulfo. Magbibigay tayo doon ng ating saloobin din. No? So pakinggan natin yung kanilang mga naging pahayag. Unahin natin si dating Senador Ping Lacson. Senator Ping. Ako, my take, pagka tinutulungan mo yung kahirapan at saka gutom, nothing is too late, nothing is too little. Gutom yan sa kahirapan yun lang. So tama naman nga po mga ka-update na kapag yung tinulungan ay yung kahirapan at gutom, kailan ba yung gusto nila na ilunsad itong 20 pesos na kilo ng bigas? Samantalang yung ating bansa nga maraming nabibilang sa mga poorest of the poor. Yun yung diretsahan, no? Maiksing pahayag ni dating Senador Ping Lacson na bakit ko questionin yung timing na samantalang yung pinag-uusapan dito ay yung kahirapan at yung gutom. So pakinggan naman natin si senatorial aspirant Binhor Abalos. Well, hindi naman sa eleksyon ko. Maganda intensyon ng ating Pangulo. At alam niyo lahat ito, matagal niyang BTing gawin 20 ito. I mean, it's on the records. Tignan ninyo, matagal niyang BTing at sinabi niyo pa ito. And it's being bashed left and right. Ngayong ginawa niya, isa kang being bashed dahil eleksyon. Hindi naman gano'n. Talagang nagkataon lang na alam naman natin ang presyo ng bigas, mababa ngayon at yung iba sinubsidize na lang. No? Basta ako, naniniwala ako, napakanda ng intensyon niya. At walang timing ito, ngayon lang ang nangyari, talagang nagawa niya na po itong mga panahon na ito. So yan, lahat naman ay a-agree na ito ay talagang ninais ng Pangulo na mapababa yung presyo ng bigas. So ngayong nagawa na, babatikusin na naman. Saan ba yung maganda? Yung sasabihin na late o yung wala talaga? Sabi nga ay late is better than never. Wala naman nga talagang pupuntahan. Kasi pag hindi gawin, doon yung batikos, sabihin, sinungaling, nangako, pero wala. Pero ngayong naisagawa na, nandoon naman yung pagbabatikos dahil daw sa timing at yung kaduda-duda, yung bakit sa Visayas. Pinaliwanag naman ni Attorney Claire Castro na kung bakit naging pilot ay yung Visayas sapagkat malaking populasyon at nandoon yung maraming mahihirap. Kaya ginawang pilot yung Cebu. Hindi naman talaga dapat ng questionin yun Yung dapat sana ay magpasalamat sila. No? Kasi yung makikinabang dito ay yung mahihirap at hindi naman yung mayayaman na maka-abel ng ganong presyo ng bigas. Yun lang nga ginagawa ng issue na hindi raw maganda yung bigas. Hindi pa na-implement. So sinabi pa lang kung kailan gagawin. So nandun na kagad yung magbabatikos na kalungkot ay ikalawang pinakamataas pa sa ating bansa, Vice Presidente, yung magbabatikos ng ganon. Kung talagang may pagmamahal sa mamamayan, lalo na sa mahihirap, pasasalamatan yung ganitong programa at hindi babatikusin. Okay lang naman na bantayan kung yung ibibinta ba ay hindi makain. Doon sana, walang problema yun Maganda yun, yung babantayan, yung ibibinta. Pero yung hindi pa na ibibinta ay gagawan ka agad ng issue na nakakalungkot yun. No? Baga walang puso para sa kanyang pinaglilingkurang mga mamamayan. Sunod natin si senatorial aspirant Erwin Tulfo. Kung niningil yung taong bayan kasi na-promise po yan. And suddenly ngayon nga ho naibigay kasi pinag-aralan, I believe, matagal na ho yan when I was still a cabinet secretary, pinag-uusapan po sa mga cabinet meeting, how do we do this? Alam ni Secretary Abalos ito, kausap lagi yung DA. How do we do this? Paano natin mapababa? So ito na nga, napababa nga.
bakit na tagalan, pinaliwanag din ni Erwin Tulfo na pinag-aralang mabuti. So hindi naman talaga ganun kadali kasi nga may mga dapat na isaalang-alang kagaya ng mga magsasaka kung maapektuhan naman. So hindi naman makatao yung ganun na yung mga magsasaka yung magsasuffer dahil lang ibababa yung presyo ng bigas. So hindi naman makataong programa. Kayo po mga ka-update, comment po kayo sa inyong saloobin patungkol dito kung talaga bang yung timing ay hindi maganda at yung pagpa-implement ba ay talagang late na. Comment din po kayo mga ka-update, no? So maraming salamat po sa panonood at suporta. Sa hindi nakagusto ng vlog natin ito, pasensya na po, pero tayo po ay nasa katotohanan lang palagi. Sa nakagusto naman ng ating vlog na to, paki-like na lang po, paki-share na rin at pa-subscribe na rin po sa aming maliit na channel. So muli po, maraming salamat. Glory to our Lord Jesus Christ and God bless po sa ating lahat.